Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. At merong dumating na box kahapon guys. Binuksan ko na kasi dumating siya na basa. Naabutan si rider ng ulan sa daan. Yung basa. Tapos nang chinek ko, okay naman yung loob guys. As usual kasi dinoble ni seller yung box niya. Galing din ito kay Ma'am Fresh ulit dahil easier yung pag-order sa kanya dahil GNT nga yung shipper niya. Tapos, nilagyan din ng seller ng maraming shredded paper yung box para in case na may madaganan siya or may ipinatong sa box ay hindi masisira yung nasa ilalim kasi may sensitive kasi na laman ito. So, ito yung dahilan kung bakit ako napa-order sa kanya. Si variegated Fred Ives na crested. Ayan. So, hirap ako mag-alaga ng Fred Ives. Pero, tinry ko siya kasi malaki na siya guys. Mature at yung variegated Fred Ives lang naman yung hirap ako mag-alaga. Pero, binili ko to kasi matured na siya at itry ko lang. Kasi gustong gusto ko siya guys. Na-inspire kasi ako doon sa variegated ko na Metallica na crested. Yun. Gusto ko din na magkaroon ng ganito. Tapos, sana mabuhay ko siya. So, ingat lang sa dilig dito kasi medyo sensitive yung Fred Ives sa tubig. Mas okay kung hindi mo siya dilig-diligan talaga kasi madali siyang mag-rot. Meron pang brown na ganyan. So naitanim ko na siya guys. Agad-agad. Tinanim ko na siya agad-agad. Wala pa naman siyang roots pero meron siyang ganito. Yun, sana naman hindi siya maka-apekto dito guys. Ganyan yung problema sa kanya. Mabilis siyang magkaroon ng sugat. Tapos nagiging brown na ganyan. Tapos mabulok na siya ganun. Yung pinakagusto ko sa plant hole ko na to. Kaya ako na-order. Tapos yung ibang kasama niyan is na lang. Pakapid. Pakapid. Para na lang madagdagan lang yung order ko. Ito free. Ayan. Parang ang ID nito. Meron akong ganito dati guys. Tapos na maalam siya. Kasi medyo mahirap din siyang alagaan. Buti na lang may roots na pala siya, oh. Ayan. Tapos, sana mabuhay. Tapos, ito din, si Lavender Pebbles or si Pink Pebbles. Ayan siya. Medyo meron siyang ganito, oh. Nung nabuksan ko. Tapos, tinry kong mag-alaga nito ulit. Kahit nahirap ako mag-alaga dito. Kasi yung last na binili ko, konti na lang yung natira, guys. Kunting part sa head kasi nakukat ko na siya. Nagustuhan ko lang dito kasi one root siya. Ayan. Baka sakali na kaya ko siyang buhayin kapag one root siya. Kasi yung mga sensitive na gaya ni Metallica na variegated ko na crested. Hirap ako mag-alaga ng variegated Metallica guys. Nakailang order na rin ako. Pero nung nakabili ako ng one root na multi-stem ay nag-survive siya. So baka sakali mag-survive din ito sa akin. Ang advice ni seller ay huwag munang itanim hanggat hindi mag-uugat. Yun yung advice niya kasi sinabi ko nga sa kanya na hirap akong mag-alaga nito, magpabuhay. So yun yung advice niya sa akin. So susundin natin. Ayan, ilagay natin ito sa shaded na area. Tapos doon natin siya paugatin. Yan lang naman yung mga laga sa plant hole ko na to. Ayan. Mukhang, hindi ko alam, mukhang hindi na ata ito pwede. Ayan, oh. Parang masisira din to siya, guys. Pebbles yun. Wala na yan dyan. Patapon na yan. Tapos, meron akong 3 order na Fred Ives. Ito yun, guys. Ayan, 1, 2. Tapos, ito yung pangatlo. Ayan. 3 order. Ito for 160. Tapos itong dalawa, itong isa is 50 pesos. Tapos itong isa ay 70 pesos. Ayan. So kung pagsamahin mo siya, 75 pesos pala ito. Kapag pagsamahin mo sila, bali 125 pesos. Yan. Versus dito sa isang plant na 160. Ayan. So, saan yung prefer nyo? Pero mas prefer ko pa rin ito guys kasi malalaki yung rosette na kasi niya. Ayan. Compare kahit na 4 heads lang siya. Kumpara naman dito na medyo maliliit ng rosette.
Pero nasa inyo pa rin, guys. Yun naman, in-order ko lang sila kasi gusto kong mapagkumpara yung prices nila. Kung worth it ba bumili ng isang ganito versus sa ganyan. So, kayo na bahala mag-decide. Basta yun yung binili ko sa kanya. Fred. Yan, mga purple delight. Pinag-isipan ko pa kung pagsasamahin ko ba sila sa iisang pot. Pero dyan na muna sila. Ayan. Tapos si Hakuho, konting plants lang naman yung binili ko sa kanya, guys. Ayan, Hakuho. Kasi hindi ako nakapag-propagate doon sa Hakuho ko dahil yung nung tinapat ko siya, yung bottom part is na maalam. Yung top part naman ay buhay. Ay, andun sa sulok. Malaki na siya. Pero walang babies. So, binala ko kasi na wag na yung i-behead. Hahayaan ko na lang siya na lumaki tapos hayaan na baka sakali magbigay din naman siya ng baby. Ayan. Bumili na lang ako kasi mura din naman. Tapos, eto, si Milako. 2 sanga. Ayan. Hindi maselan si Milako sa lowland. Kailangan lang niya ng sunlight. Para magkaroon siya ng stress na color. Tapos, si Lovely Rose Hybrid. Ayan, medyo sensitive talaga si Hybrid Lovely Rose, guys, kapag siniship. Kasi nagmamashi talaga siya. Kahit si Lovely Rose. Oo. Kahit yung Lovely Rose, kapag siniship, nagiging ganito talaga. May mga mashi-mashi. Pero, okay naman siya. Mukhang mabuhay ko naman. May baby, oh. So, sana hindi yan mamaalam. Yan, parang leaf propa ito. Leaf propagated na Hybrid Lovely Rose. Ayan. Tapos, ito, si Shangri-La. So, akala ko, guys, wala pa akong Shangri-La. Kaya bumili ako. At, turns out na meron na pala akong Shangri-La. Mabango din to, guys. As in. Ayan. Tinapkat na siya ni seller. Tapos, meron na siyang maraming sanga. So, okay lang siya for the price. Siguro pagtabihin ko na lang ito ng tanim doon sa luma ko na Shangri-La kasi maliit din naman yun. Ay, maliit ba yun? Mukhang medium size. Oo. Medium size na yun. Tapos, meron din ako dito. Ayan. Mga maliliit. Dito tayo sa taas. Saan ba tayo? Ayan. Si variegated lady's finger. Bumili lang ako kasi na maalam yung lady's finger ko, guys. Pero tumagal din naman yun sa akin. Hindi magiging ganito ang kulay nito dito sa akin, guys. Kasi nawawala na yung mga red na yan kapag dito. Pero hopefully mabuhay ko to kahit hindi na siya magre-red. Ayan, tapos, saan ko ba ilagay dyan muna? Tapos, eto. Mensa. Ano to siya? Free. Free ni seller. Hindi talaga ganoon kadami si mama free. Pero okay lang, guys. Basta buhay yung plants na pinapadala niya sa akin. Kasi kapag sa ibang seller, kaysa naman gaya sa mga ibang seller na mahirapan kang magpa-stable sa plants. Ito kasi sa kanya is mataas yung chance na mabuhay mo siya. Tapos ito yung Noma. Ayan. Wala lang, bumili lang ako kasi yung Noma ko lumiit dahil sa soil. Pero nagka-recover naman yun. Buhay pa rin naman yun, guys, kahit pa paano. Maliit na nga lang. Tapos ito, pandandag ko doon. Tapos may order din ako sa kanya na chroma. Pero ito na yung dumating na chroma, guys. Mga sira siya. Pero binalot na niya ito. Kasama ito, itong dalawa. Siguro, in case na masira ito, kasi alam niya na masira. Ito, pinutol ko na to kahapon eh. Kaya, yan, nag-heal na. In case na masira, may pampalit. Yan, Noma ata din ito. Tapos, parang Lola. Cute. Parang, mas maliit pa siya sa piso. Ayan. Di ko alam kung kaya ko pa ba itong mapabuhay. Pero okay lang yan, guys. Meron na rin naman kasi akong chroma dito. Hindi ko lang naalala na meron na pala ako. Kaya, bumili ako sa kanya. Pero, okay lang. Meron namang ito. Tapos ito.
Ayan, napakalaking white lotus. Nagsisimula na siyang tumayo guys, yung pinaka-center niya na dahon. Kasi nung dumating ito, flat lang yan siya. So, meron akong pink lotus, pero paliit na yun ng paliit. Ito. Ayan, yan yung itsura ng pink lotus. Talagang pink-pink siya. Lalo na at stress. Tapos ito yung white. First time ko magkaroon ng white lotus. So, sana mabuhay ko siya guys. Feel ko naman ay hindi ito siya maselan sa lowland. Yun. Ang ganda, ang laki niya, oh. Hindi pinakatanim, pinatong ko lang yan sa pot. So, that was it for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating ginawang, ano bang tawag dito? Na-unbox ko na to, eh. Basta. So, sana natuwa kayo sa mga plants na bago. And see you on the next one. Keep growing.